Kamakailan lang mga kapatid, may babaeng nagsabi na mas masakit pa raw ang iwanan ng kasintahan kaysa ma-impeach ng mga congressman. Ito kaya ay may katotohanan. Ewan ko pero pagdating sa sakitan, hindi ba mas masakit yung makaapak ng Lego? Di ba? O yung makahawak ng blade na walang takip. Pagdating sa sakitan, iilan lamang ang hihigit o tatapat kapag puso na ang usapan. Ang sino mang umiibig daw ay handa rin dapat ng makaranas ng kirot at kalupitan. Dahil ang damdaming sawi ay nag-iiwan ng latay hindi lamang sa katawan, pero nagtatagal bago mabura sa ating mga alaala. Mga kapatid, ang kwento natin ngayon ay mahirap ding kalimutan. Ngayong araw ng mga puso, dito sa Sana Lord ay araw din ng kilabot at kababalaghan. Atin ang simulan ang dulang sinulat ni Vincent Manrique tungkol sa isang malungkot na lalaki tungkol sa pag-ibig na mahiwaga at pighati na mas misteryoso. Mga kapatid, pwedeng sumigaw pero walang tatakbo. Ito na po, Akin Puso Mo. Grabe. Napakainit. Habang biyahe nun, kakapagod. Yun, ayos. Dito na ako sa harap ng bahay namin. Teka, bakit parang wala yatang tao? Nasaan si Tata Isko? Alam naman niya na darating ako ngayong araw Teka nga, saan ba yung mga yun? Tao po? Tao po, Tata Isko? Tata Isko, nandyan po ba kayo? Tao po? Gilbert! Ay, ikaw na pala yan! Ay, teka, nababa ko para buksan ang pinto. Sige o. Nandiyan naman pala siya sa loob Mabuti naman. Gilbert, halika, pumasok ka. Tamang-tamang dating mo. Luto ng pagkain. Pinagluto kita dahil siguradong gutom ka pagdating mo galing sa Maynila. Nako, totoo po yan, Tata Isko. Nagugutom na nga po ako Kaya na pa kumakalap sigmura ako. Ay, pasok ko na sa kwarto. Ay, wag na po. Ako na lang, mabigat po yan Ay, ikaw ang bahala. Tata Isko, kumusta naman po kayo rito? Maayos naman ako. Araw-araw pumupunta ako rito sa bahay nyo para siguruhing malinis at maayos ang loob at labas ng bahay. Aba, hindi po kayo rito natutulog? Ay, hindi. Dahil walang kasama sa bahay namin ng asawa ko. Ganun po ba? Naku, kung ganun, wala po pala ako makakasama rito sa bahay habang nandito ako. Kung gusto niyo po, pwede kayong dumito habang nandito ako. Hiya mo. At kakausapin kong asawa kong si Biding tungkol sa alok mo. Maraming salamat po, Tata Isko. Siya. Dali mo na mga gamit mo doon sa kwarto at pagkatapos ay magpunta ka na sa kusina para makakain. Ayos. Malalim ng gabi Pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Pambihira na yan, oo.
Namamahayata ako Wala naman ako makakwentuhan dito. Bukas pa raw pupunta si Tata Isko at ang asawa niya. Teka, matawagan na nga lang muna si Arman. Teka. Ayun, nagre-ring. Teka. Arman, hello? Kuya Gilbert, bakit? Gabi na, tumatawag ka pa. Oh, bakit? Huwag mo sabihing tulog ka na at nagising lang kita. Hindi ako maniniwala sa'yo. Totoo naman tulog na ako eh. Maaga akong nakatulog. Ba't ka nga ba tumawag? Kasi hindi ako makatulog Wala naman akong makausap dito para makasabay ko na magpuyat. Bakit kasi mag-move on ka na lang? Dumayo ka pa sa probinsya. Hindi ako nagpunta rito para mag-move on. Matagal na ako naka-move on, no? Sigurado? Nag-move on ka na? Kung ganun, dapat hindi ka na pumunta dyan. Ngayon tuloy, mag-isa ka lang dyan. Mas nakakabur yung pag walang kasama at kausap. Kaya nga tinawagan kita Ikaw na lang ang kakausapin ko. Ano naman ang pag-uusapan natin? Ay, nakalimutan ko. Tumawag nga pala sa akin si Vanessa. Ano? Aba, ba't naman tatawag yun sa'yo? Hinahanap ka. Actually, kinukumusta ka. Baka gusto makipagbalikan sa'yo. Balikan? Wala nang balikan na mangyayari, no? Pagkatapos ko siya mahuli nakikipaghalikan sa katrabaho niya, babalikan ko pa ba siya? Hindi ako martir. Ayun, sinabi ko lang naman sa'yo. Saka, ba't sa'yo siya tatawag? Bakit hindi akong kausapin niya? Hindi ko yata makontak eh. O ganito, Arman, makinig ka. Basta sa susunod, kapag tumawag siya ulit sa'yo, sabihin mo, ako ang tawagan niya. Baka mamaya, ikaw na naman ang akitin nun Kuya! Ay, grabe. Iba talaga dito sa probinsya. Kahit late na ako natulog, ang aga ko pa rin nagising. Makabangon na nga lang at makapagtimpla ng kape. Anong oras kaya darating si Tata Isko at ang asawa niya? Teka. Baka sinatatais ko na yan. Kaya mabuksan nga muna ang pinto. Magandang umaga sa'yo, Gilbert. Tatais ko, magandang umaga rin naman po. Sakto po ang dating nyo, kakagising ko lang magtitimpla po ako ng kape. Sige tuloy ko kayo, pasok kayo, pasok. Siya nga pala, ang asawa ko, si Miding. Ay, magandang umaga, Gilbert. Magandang umaga rin naman po, Aling Miding. Huwag ka na magtimpla ng kape. May dala kami. Nandito sa termos. At may dala rin kaming almusal para sa'yo. Luto ni Miding, tikman mo. Aba, ayos, maraming salamat po. Ay, sana'y magustuhan mo ang almusal na hinanda ko para sa'yo, ha? Simple lang naman ito, pagpasensya Naku, mo na, ha? Aling Miding. Kahit na ano pa po yan, kakainin ko yan. Ay, salamat Hindi po ako naman. mapili sa pagkain. Sige, punta na po tayo sa kusina para malantakan ko na po yan. Pagkatapos kumain, maliligo lang po ako at pupunta po ako sa grocery sa bayan. Para po may pagkain tayo rito. Ikaw ang bahala, Gilbert. Siya, sige. Ay, nako. Sa likod ko Tama na siguro itong mga pinamili ko. Mabigat na Saka na lang ulit ako bibili kapag malapit na itong maubos. 3 lang naman kaming kakain Sana kaya rito ang paradahan ng tricycle? Uy! Ay! Naku! Aray! Miss, sorry. Hindi ko sinasadya. Pasensya ka na. Okay lang. Pasensya na rin. Hindi kita nakita kaagad Wow! Napakaganda niya. Sobrang ganda niya talaga.
Ano kayang pangalan niya? Pwede na po bang makiraan? Oo. Miss, pasensya na ulit talaga. Wala po yun. Sige po. Grabe. Solid. Ang ganda ng ngiti niya. Miss, teka. Bakit? Ano kasi, pwede bang malaman ang pangalan mo? Lilia. Ako si Lilia. Ganda ng pangalan. Ako naman si Gilbert. Diyan lang ako sa Barrio San Joaquin. Taga ron din ako. Pero parang hindi kita nakikita ron, Ang totoo kasi niyan, kararating ko lang. Galing ako ng Maynila. Nagbabakasyon lang ako dito. Ganun pala. Sana ma-enjoy mo ang bakasyon mo rito. Oo naman. Sigurado mag-e-enjoy ako dito. Lalo na nakilala pa kita. Bolero ka pala. Hindi Lilia, saan ka ba nakatira? Baka naman pwede kitang dalawin kahit minsan lang. Doon ako nakatira sa sitio Lagaslas. Malapit sa ilog. Alam ko yung ilog. Doon ako naliligo nung bata pa ako Dalawin kita minsan Sana pumayag ka. Sige, pwede kang pumunta kung gusto mo. Wala nang bawian yan Pupuntahan talaga kita. Ay, nandiyan ka na pala, Gilbert. Akala ko'y aabuti ka pa ng hapon sa pamimili pero tamang-tama ang dating mo. Nakapagluto na ng tanghalian si Miding. Nagluto siya ng inihaw na bangos at hito. At para may sabaw, pinagluto ka rin niya ng tinolang manok. Uy! Wow, napakasarap naman ng ulam natin. Nako, Tata Isko. Baka lumobo ng katawan ko rito sa sarap ng mga pinapakain niyo sa akin, Kaya mo na at minsan lang naman kung umuwi ka dito. Mag-gym ka na lang ulit pagbalik mo sa Maynila. Mas ayoko na mangayayat ka habang naririto ka. Baka isipin ng mga magulang mo pinababayaan ka namin dito. Naku, hindi naman po siguro mangyayari yun. Di nila iisipin ng ganun. Alam naman nila na hindi niyo po ako pababayaang magutom dito. Isko! Ay, pumunta na kayo rito ni Gilbert sa kusina. Nakahanda na ang pagkain. Kumain na kayo at pasado 12:00 na ng tanghali. Halika na, Gilbert. Sige, para madala na rin sa kusina ang mga pinamili mo. Ay, napakarami naman pala ng pinamili mo, Gilbert. Tingin ko nga po, Aling Miding, kulang pa yan Pero sabi ko, babalik na lang po ako para makapag-grocery ulit pag malapit na tumaubos. Ay, kumain na kayo ng tatays ko mo. Ako na ang bahala mag-ayos niya mga pinamili mong yan. Aling Miding, wag na. Mamaya nyo na lang po ayusin ang mga Hindi to. ako na. Aling Miding, kumain na lang po kayo para sabay-sabay na tayo. Oo nga naman, Miding. Kumain ka na rin. Mas magandang kumain kapag may kasabay. Sige, sabay-sabay na tayo kumain. Tata Isko, alam nyo, may nakilala nga po pala ako magandang dalaga doon sa grocery. Taga rito lang din po siya sa San Joaquin. Talaga ba? Anong pangalan at saan siya dito nakatira? Ano po Lilia po ang pangalan niya. Anong kamo, Lilia? Oo, at doon daw po siya nakatira sa Sitio Lagaslas. Doon na sa may malapit sa ilog. Anong kamo? Si Lilia, na taga Sitio Lagaslas, ang nakilala mo? Opo, Tata Isko. Ang bait nga po niya Tsaka, napakaganda talaga. Isko, si Lilia yon. Teka, kilala niyo po ba si Lilia? Kumain na muna tayo, Gilbert. Bago pa lumamig ang pagkain. Saka mo na isipin ang plano mong yan. Tao po! Tao po! Tatay Isko! Tao po! Aba, Kenneth, ikaw pala. Ano sadya mo? Tatay Isko, nabalitaan ko kasing dumating daw si Gilbert. Nandyan po ba siya? Ay, oo, nandun sa kwarto. Pumasok ka at tatawagin ko si Gilbert. Salamat po. Maupo ka muna riyan at tatawagin ko na si Gilbert. Miding! Maglabas ka nga na maiinom. May bisita sa salas. Sige.
Ang tagal ko rin hindi nakita ang kaibigan kong si Gilbert. Ano kaya nakain nun at naisipang magbakasyon? Kenneth, ito ang juice. Uminom ka muna. Salamat po, Aling Miding. Maiwan na muna kita rito ha at may ginagawa lang ako ron sa kusina. Sige po. Uy! Kenneth? Kenneth, ikaw ba yan? Gilbert! Pare! Ako nga to. Ayos. Kamusta? Anong masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Ha? Wala. Naburyong lang siguro ako sa Maynila, kaya... Ayun, naisipan ko munang sumagap ng sariwang hangin dito sa probinsya. Kumusta ka na pare? Balita ko nag-asawa ka na raw Oo, nung isang taon pa. Di ka man lang pumunta. Pasensya ka na pare, medyo busy ako nun eh. Saka huli na rin nung nabalitaan ko. Nag-message ako sa messenger, pare. Inimbitahan kita. Pare Kenneth, sorry talaga. Di kasi ako madalas mag-open ng messenger eh. Ang tagal na mula nung nag-check ako ng mga message dun. Hayaan mo na pare. Pag nanganak ang asawa mo, kunin mo na lang ako ninong ng anak nyo. Sinabi mo yan, ha? Tama-tama. Kabuanan ng misis ko. Uy, ganun ba pare? Congrats. Magiging tatay ka na. Oo, paring Gilbert. Magiging ninong ka na. Ingat na ingat ako sa misis ko. Alam mo bang balitang-balita dito sa atin na may gumagalang aswang? Ano? Pare, ay naman, 2025 na oh. Naniniwala pa rin kayo sa mga aswang-aswang na yan? Wala namang masama na maniwala, pare. At mag-ingat. Tatay Isko, hindi pa po ba kayo matutulog ni Aling Miding? Hindi pa kami inaantok, Gilbert. At saka, gusto sana namin makausap ka. Makausap? Tungkol po saan? Ay Gilbert, wag mo sanang mamasamain ha. Narinig ko kasi ang usapan ninyo ni Kenneth kanina. Alin po doon, Aling Miding? Yung sinabi ni Kenneth na iniingatan niya mabuti ang asawa niya dahil buntis. Dahil nga balita raw dito ay may gumagalang aswang. Yun po ba? Alam kasi naming hindi ka naniniwala sa aswang. At tama si Kenneth na wala namang masamang maniwala at para makapag-ingat na rin. Teka, naniniwala rin po pala kayo sa aswang. Hindi po ba kwento lang yun na nagpasalin-salin sa mga tao para gamiting panakot sa mga bata? Alam niyo na, para hindi magpagabi sa daan. Maraming nangyayari sa bayan natin na mahirap hanapan ng paliwanag. Pero nangyayari. Kaya ang may papayo ko lang sa iyo, Gilbert, kahit hindi ka naniniwala, sana mag-ingat ka rin. Sige po, Tatay Isko. Lagi naman po ako nag-iingat eh. Arman, hello. Ba't napatawag ka? Kuya, tumawag na naman sa akin si Vanessa kagabi. Tinatanong kung nasan ka. Oh, di ba sabi ko sa'yo sabihin mo sa kanya na sa akin siya tumawag? Bakit ikaw ang kinukulit niya? Sinabi ko nga kuya pero sabi niya sigurado naman daw na hindi mo siya kakausapin. Hinihingi nga pala yung address mo dyan. Pupuntahan ka yata. Ibinigay mo? Oo, makulit eh. Pampir, ano ka ba naman? Nagbabakasyon ako rito. Bibigyan mo naman ako ng istorbo. Ikaw na bahalang kumausap sa kanya, kuya. Pati ako, nai-istorbo yung dalawa eh. Wow. Kung di mo sana sinagot ang tawag niya, wala sanang problema. Basta kuya, kausapin mo siya para tumigil na rin ang kakatawag sa akin. Ganito, i-block mo ang number niya para hindi ka na niya makontak. Kuya, ang mura ng SIM card. Kahit i-block ko pa siya, pwede naman bumili ng bagong SIM. Huwag kang sumagot sa mga number na hindi nakasave sa cellphone mo. Paano yung mga order ko pala sa online shop? Basta kausapin mo na yun si Vanessa para tumigil na siyang kakatawag sa akin.
Magandang hapon po. Tao po. Teka. Ito na kaya ang bahay ni Lilia? Simpleng kubo lang ang narito Wala naman akong ibang bahay na nakikita rito. Kahit kanino pa ako nag-iikot. Kanina ka pa ba? Nagulat ako Nandiyan ka na pala, Lilia. Hindi kita namalayan na nasa likuran lang pala kita. Lumibot lang ako malapit sa ilog. Naghanap ng mapipitas na bulaklak para sa altar. Ah, ganun ba? Halika, pumasok na tayo sa kubo. Oh, sige. Lilia, ikaw lang bang nakatira dito? Oo, wala na akong mga magulang. Matagal na silang patay. Sorry. Okay lang. Matagal na rin naman. Sanay na akong mamuhay ng mag-isa rito sa sityo. Paano pag gabi? Hindi ka ba natatakot dito? Sanayan lang siguro. At saka, mababait naman ang mga taga rito sa lugar natin. Pero, Lilia, wala ka man lang kapitbahay dito. Mas okay nga yun Tahimik. Walang mangi-istorbo. Maayos tong kubo mo Maaliwalas. May kuryente ka ba rito? Wala. Gasera ang ginagamit ko tuwing sasapit ang gabi. Paano ang pagkain mo? Anong trabaho mo? Nabubuhay ako sa paghahalaman. Araw-araw naman ay may inaani ako sa aking mga pananim. Ang sobra ay ibebenta ko sa bayan para makabili ako ng iba ko pang mga pangangailangan. Pero, hindi ka ba nahihirapan? Sanay ako sa simpleng buhay, Gilbert. Ayos. Iyan ang gusto ko sa isang babae. Yung tipong simple lang, Lilia. Bakit? Lilia, pwede ba kitang ligawan? Ha? Hindi mo pa ako kilala, Gilbert. Pwede naman kitang kilalanin habang nililigawan kita Baka pagsisihan mo lang kapag niligawan mo ako. Ha? Bakit naman? Basta, marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Anong sabi mo, kuya? May nililigawan ka dyan? Aba, naka-move on ka na nga. Di ba? Sabi ko na sa'yo Ayaw mo kasi maniwala sa akin Matagal na akong nakamove on kay Vanessa na yan. Hindi ako manghihinayang sa isang babaeng cheater, no? Sino bang nililigawan mo dyan? Saan mo nakilala? Maganda ba? Tol, magandang maganda. Lilia ang pangalan niya at pumayag na siyang ligawan ko siya. Napakaganda niya. Mas maganda pa di halos kay Vanessa. Tsaka, simpleng babae lang siya. Hindi magarbo. Hindi palalabas ng bahay. Basta, simple lang. Kaya sigurado kong hindi siya sasama sa kung kani-kaninong lalaki. In short, Hindi ka lolokohin. Yun. Yun ang gusto mong tumbukin. Na malayo siya kay Vanessa. totoo naman Basta kuya, masaya ako para sa'yo. Pag sinagot ka niya, isama mo siya rito. Ipakilala mo sa amin. Ay, syempre naman. Sa inyo ko siya unang-unang ipapakilala. Pero sa ngayon, huwag mo munang sasabihin kay mama Susurpresahin ko siya Okay, sabi mo Saan na kaya yung bahay ni Gilbert? Ay, ayun. Baka yun na yung bahay niya. Tao po! May tao ba rito? Tao po! Sinong hinahanap mo, Iha? Si Gilbert. Hinahanap ko po si Gilbert. Nandyan ba siya? Nasa loob siya. Halika. Pumasok ka at tatawagin ko si Gilbert, ha? Siya, sige. Maupo ka muna riyan. Miding. Sino yung bisita mo? Ako hinahanap raw si Gilbert. Ay, ano nga bang pangalan mo, Iha?
Vanessa, pakisabi kay Gilbert hinahanap siya ni Vanessa. Ay, ikaw na nga tumawag kay Gilbert sa kwarto at babalikan ko na ginagawa ko sa kusina. Sige. Hi, Gilbert! Ikaw hindi mo sinasagot ang mga chat ko. Kinalimutan mo na ba kaagad ako? Vanessa, anong ginagawa mo rito? Ano pa? Di sinundan ka. Tinataguan mo na ako eh. Anong tinataguan? Break na tayo, Vanessa. Matagal na. At ikaw ang dahilan kung bakit tayo nag-break. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo ako maintindihan. Ayaw mong tanggapin ang mga paliwanag ko. Ano bang paliwanag ang kailangan mong sabihin, ha? Nahuli kita sa akto na nakikipaghalikan sa kaopisina mo. Ano yun, biro-biro lang? Oo, biruan. Biruan ng mga magkakaibigan. Pwes, kayo na lang ang magbiruan. Huwag nyo na akong isali. Gilbert naman. Umalis ka na nga, Vanessa. Bumalik ka na sa Maynila. Ayoko nandito ka. Ano? Paano pa ako babalik? Napakalayo nitong probinsya nyo. Well, hindi ko na problema yun. Basta umalis ka rito. Mawalang galang na nga sa inyong dalawa, Gilbert. Mas mabuti siguro na dito na magpalipas ng gabi si Vanessa. Bukas na lang siya umalis para bumalik na Maynila. Hapon na. Hayaan mo muna siyang makapagpahinga. Ay, nako. Kayo po ang bahala, Tata Isko. Pero ayoko na pong makita ang babaeng yan bukas pagising ko. Halika na, Iha. Ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo ngayong gabi. Okay. Maalis na po muna ako, Tata Isko. Babalik din po ako agad. Saan ka naman pupunta? Sasama ko eh. Ano? Hindi pwede. Kung ayaw mong bumalik na Maynila, manahimik ka dyan. Hindi ka pwedeng bubuntot-buntot sa akin, naiintindihan mo? Nagpagod ka na naman para lang pumunta rito. Pwede naman tayo magkita na lang sa bayan. Alam mo kasi, Lily, mas gusto ko kasing dalawin ka dito sa kubo mo. Ang sarap sa pakiramdam kapag nandito ako. Napakaaliwalas ng paligid, maganda ang berding paligid, at nakakapayapa ng isip ang lagaslas ng tubig sa ilog. Aba, baka gusto mong dito na tumira. Kapag sinagot mo na ako, baka maisipan ko magpagawa ng kubo malapit dito sa kubo mo. Para madali na sa akin, para puntahan ka, kahit araw-araw pa. Pag-aari ng namayapa kong mga magulang ang lupain sa paligid nitong kubo ko. Kaya kung magpapatayo ka ng kubo malapit dito, pinapayagan kita. Hindi mo na kailangang rentahan o bilhin ng lupa. Teka, ibig bang sabihin yan pinapayagan mo na rin ako maging girlfriend ka? Sinasagot mo na ba ako? Ops, hindi pa muna, Gilbert. Gusto ko munang malaman kung hanggang saan ang sinasabi mong pagmamahal mo sa akin. Gusto kong subukan kung kaya mo talagang ibigay sa akin ang puso mo. Lilia, pakinggan mo akong maigi. Handa akong ibigay sa'yo ng buong-buong puso ko. Pati buong buhay ko. Makasama ka lang. Malalaman natin kung totoo ang sinasabi mo. Balang araw. Kinakabahan naman ako sa sinabi mo Parang mababasted pa yata ako Mababasted ka lang kung hindi mo mapapanindigan ang mga salita mo. Ano kayang ginagawa ni Gilbert dito? Bakit siya nagpunta sa gubat na to? Tsaka sino yung babaeng kausap niya? Aba, parang ang sweet pa talaga Mukhang malandi pa yung babaeng yun. Aba, enjoy na enjoy pa siyang makipag-usap kay Gilbert. Ano kayong pinag-uusapan ng dalawang yan? Ay, naku, lalabas sila ng kubo. Baka makita nila ako rito. Kailangan magtago akong mabuti. Hindi dapat malaman ni Gilbert na sinundan ko siya. Pakalayo ng nilakad ko para lang sundan siya rito, no? Ayan, nasa labas na sila ng kubo.
Napakalapit na nila dito sa pinagtataguan ko. Naku, wag kang lilingon dito, Gilbert. Wag! Grabe. Napakaganda talaga dito sa lugar nyo. Kasing ganda mo, Lilia. Huwag mo kong bulahin dahil hindi ako naniniwala sa mga ganyang buladas. Teka, di naman kita binubole. Totoo lang ang mga sinasabi ko. Aba, at Lilia palang pangalan ng babaeng malandi. At sa tono ng usapan nila mukhang nanliligaw si Gilbert sa kanya. Lagot sa akin ang babaeng yan. Lagot talaga siya sa akin. Hindi naman sa tinataboy kita pero dumidilim na ang ulap. Papagabi na. Mas maganda siguro kung umuwi ka na, Gilbert. Oo nga. Di ko kasi namamalaya ng oras kapag kausap kita, Lily. Pero sige, kung yun ang gusto mo, magpapaalam na muna ako sa'yo. Babalik na lang ako sa ibang araw at sana, sa pagbabalik ko, ay may maganda ng balita para sa puso ko, ha? Yak! Ang landi talaga ng Gilbert na to. Sa araw ng mga puso, Gilbert, baka sakaling magkaroon ng magandang balita para sa akin. Mag-iingat ka sa daan, ha? Ayos. Salamat, Lilia. Hanggang sa muli. Sino ka? Bakit bigla ka nilang pumasok sa kubo ko? Hindi na importante kung sino ako. Ako ang sagutin mo. Kaano-ano ka ni Gilbert? Tsaka bakit kanya pinupuntahan dito, ha? Parang hindi ko naman obligasyon na sagutin yan. Umalis ka na. Hindi kita pinapayagan na magtagal pa dito sa kubo ko. Yak! Alam mo, huwag mong ipagmalaki sa akin tong kubo mo, ha? Hindi hamak na mas magandang bahay ko sa Manila kaysa rito sa tinitirhan mo. Kung gano'n naman pala, ano pang ginagawa mo rito? Lumayas ka na dahil gusto ko na magpahinga. Bored na bored ka siguro, no? Ang aga-aga pa, nagpapahinga ka na. Wala ka nang pakialam doon. Umalis ka na para maisara ko na ang pinto. Aray! Ano ba? Huwag mo akong itulak! Itutulak kita kung gusto ko dahil nasa loob ka ng pamamahay ko nang wala akong pahintulot. Umalis ka na at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Madilim na sa labas. Baka hindi mo na matundo ng daan pa uwi. Oo, naalis ako! Pero itong tatandaan mo, ha? Hindi mapapasayo si Gilbert. Akin lang siya, naintindihan mo? Akin lang siya! Magandang umaga po, Tatay Isko. Mabuti naman at gising ka na. Halika na sa kusina at makapag-almusal. Kanina pa nakaluto ng pagkain si Miding. Oo, Gilbert. Pupuntahan ko lang si Vanessa, ha? Para sabay na siyang kumain sa atin. Sige na, Miding. Gisingin mo na si Vanessa para maihatid ko na sa sasakyan pagkatapos niyang kumain. Tatay Isko. Siguraduhin niyo lang pong nakaalis ng bus sa terminal, ha? Bago po kayo bumalik dito. Baka mamaya niyan, bumaba pa ng bus ang babaeng yun at bumalik pa dito, Oh, Gilbert, ako ang bahala. Isko! Gilbert! Ay, wala rito si Vanessa! Ha? Wala raw sa kwarto si Vanessa. Saan siya nagpunta? Aling Miding! Ay, Gilbert! Ay, wala rito si Vanessa. Pero nandito naman ang mga gamit niya. Teka, saan pupunta yung babaeng yun? Wala naman siyang kakilala sa lugar na to, Gilbert, kahapon, umalis siya pagkalabas mo ng bahay. Dan tanungin ko siya, sinabi niya maglalakad-lakad lang daw siya. Pero, bakit wala siya? Hindi siya nakabalik? Ay, nako, baka naligaw ang batang yon. Baka kung saan siya na nagsusuot. Pero baka naman bumalik na sa Maynila. Ay, bakit naman niya iiwan ang mga gamit niya rito, Aber? Hindi ko alam, Ay, sa tingin ko, hindi bumalik na Maynila si Vanessa. Hindi kaya sinundan ka niya, Gilbert? Saan ka ba nagpunta kahapon? Baka sumunod siya sa'yo at hindi natandaan ang pagbalik dito.
Ay oo nga, Gilbert. Saan ka nga ba kasi nanggaling kahapon? Ginabi ka na nag-uwi. Aling Miding, nagpunta po ako sa kubo ni Lilia sa Sitio Lagaslas. Medyo umakyat lang po ng ligaw. Ano? Nililigawan mo si Lilia? Ay, Diyos ko. Bakit po Tata Isko? Hindi po ba pwedeng ligawan si Lilia? Ay, teka. Maghunos dili ka, Gilbert. Baka hindi mo alam ang pinapasok mo. Gilbert, hindi naman sa pinaghihimasukan namin ang puso mo. Pero sana, ibang babae na lang. Huwag si Lilia. Hindi ko po maintindihan, Tata Isko eh. Bakit parang ayaw na ayaw niyo po kay Lilia? Napakaganda niya. Tuwing nag-uusap po kami, nararamdaman ko na mabuti siyang babae. Ay, Gilbert. Huwag mong mamasamain. Pero may usap-usapan sa lugar na ito na si Lilia ay isang aswang. Ano? Aswang? Aling Miding, 2025 na po. Hanggang ngayon ba'y naniniwala pa kayo sa mga aswang-aswang na yan? Gilbert, ang mga magulang niya ay pinaniniwalaan ding mga aswang. At sila'y pinatay ng mga taong bayan. Kung aswang ang mga magulang, ay malamang na aswang din ang anak. Aba, teka lang, napatunayan po ba nila na aswang ang mga magulang ni Lilia? Wala silang karapatang patayin ng sinuman dahil lang sa mga walang basehan na bintang. Ang sabi, nasaan yung mga malalaking aso ang mga magulang ni Lilia nang habulin sila ng mga tao rito at sibatin? Hindi nila nahuli, pero sigurado silang parehong tinamaan ng sibat ang dalawang aso. At nang mag-umaga, nabalitaan na lang na patay na ang tatay ni Lilia. Oo, at pagkalipas ng 2 araw, nabalitaan naman na namatay na rin ang nanay niya. Pero hindi pa rin po napatunayan na aswang nga sila. Nakumpirma ba nila kung anong ikinamatay ng mga magulang ni Lilia? Malamang hindi. Kaya wala pa rin pong basihan na pagbintangan silang mga aswang. Lalong-lalo na po si Lilia. Ay basta Gilbert, hindi kami nagkulang ng paalala sa'yo. Mag-iingat ka lagi. Oh, Miding, napakatagal mo namang mamalengke. Tanghali na, wala pa tayong pagkain. Ay, pasensya na, Isko. Nakinig pa kasi ako sa usap-usapan sa palengke. Tungkol naman saan daw po, Aling Miding? Ay, tungkol sa kaibigan mong si Kenneth. Bakit po, Aling Miding? Ano po nangyari kay Kenneth? Hindi sa kanya, kundi sa asawa niya. Hindi ba't buntis ang asawa niya? Ang sabi ay dinalaw ng aswang ang asawa ni Kenneth at inaswang din ng sanggol sa sinapupunan nito. Ha? Huli na ng mamalayan ni Kenneth ang nangyari sa asawa niya. Dinala pa rin naman sa ospital. Ayun nga lang hindi na umabot. Ibig niyo sabihin namatay ang asawa ni Kenneth at yung pinagbubuntis sa asawa niya? Oo, Gilbert. Sinasabi ko sa'yo, maaaring 2025 na. Pero may natitira pa ring lahi ng aswang na pag-alagala sa paligid natin. Parang Kenneth, nakikiramay ako. Ano ba nangyari? Kagabi, Gilbert, tulog na kami pareho ng asawa ko. Kaya wala akong kamalay-malay na naaswang na pala siya. Paano inaswang, pare? Pumipwesto ang aswang sa isang bahagi ng bahay at pagkatapos, humahaba ang dila niya papunta sa target niyang biktima. Madalas na buntis ang binibiktima ng aswang. Pero gustong-gusto rin nila ang mga lamang loob ng tao, lalo na ang puso. Hindi ko maintindihan. Dila lang ang ginamit ng aswang para mapatay ang asawa mo at yung sanggol sa sinapupunan niya? Oo. Nagising ako na sumigaw ng malakas ang asawa ko. Nakita kong dinudugo na siya. Paano mo na siguradong aswang ang gumawa nun, pare? Hindi kaya nagkaroon lang ng miscarriage ang asawa mo habang natutulog? Ang alam ko, posible yun eh. Ewan ko. Pero buong paniniwala ko na kagagawa ng aswang ang nangyari sa asawa ko at sa sanggol sa sinapupunan niya.
Sige pare, pagpalagay na natin. Kung sakaling kagagawan nga ng aswang. Okay, sino naman ang aswang nagagawa ng sa asawa mo, Aber? Si Lilia. Siya lang ang alam naming huling lahi ng aswang sa bayang ito. Teka, paano ka nakakasiguro na si Lilia nga? Marami kang hindi alam sa bayang ito, Gilbert. Anak ng aswang si Lilia. Kaya malaki ang posibilidad na namana niya ang pagiging aswang sa mga magulang niya. Aba, Gilbert, bakit ka nagpunta rito ng ganito kaaga? Kasi hindi ako makatulog kagabi. Ang dami kong iniisip. Oh, ano ba ang gumugulo sa isipan mo? Yung kaibigan ko si Kenneth. Namatay kahapon ng buntis niya asawa. Inaswang daw eh. Inaswang? Yun ang bali-balitang pinaniniwalaan nila. May aswang ba talaga? At kung meron man, lalo na sa napaka-moderno ng panahon ngayon, may aswang pa ba? Kaya nga hindi rin ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Pero, hindi talaga maalis sa isip ko na mag-isip tungkol sa mga sinabi nila sa akin. Eh, ano ba ang sinasabi nila na nagpagulo sa isipan mo? Lilia, sinasabi nila na ang aswang na gumawa nun sa asawa ni Kenneth. Teka, paano ba to? Yung aswang daw ikaw, Lilia. Aswang ka raw. Hindi ko na ikagugulat ang sinabi mong yan. Alam mo? Yan ang dahilan kaya mas pinili kong manirahan dito na mag-isa at malayo sa mga kapitbahay. Napakamapanghusga ng mga tao. Alam ko ang mga usap-usapan nila tungkol sa akin. Na ako raw ay isang aswang. Kung totoo yun, edi sana pinatay ko na silang lahat. Pero nananahimik lang ako at hindi kumikibo. Lilia. Ikaw, Gilbert, naniniwala ka bang aswang ako? Kapag nandito ka sa kubo ko, nararamdaman mo bang nasa panganib ang buhay mo? Hindi. Napakabuti nga ng pakitungo mo sa akin eh. Siguro kaya ka naguguluhan ngayon ay dahil iniisip mong aswang ang babaeng nililigawan mo. At paano na lang kung magkatuluyan tayo? Hindi ko iniisip yun dahil hindi naman ako naniniwalang may aswang. At lalong hindi ako naniniwala na aswang ka, Lilia. Naguguluhan lang ako kung bakit ikaw ang itinuturo nila. Aba, bakit nandito yan? Alin? Yan. Yung sapatos na yan. Kung hindi ako nagkakamali, sapatos ni Vanessa yan eh. Sinong Vanessa? Nakita ko lang ang sapatos na yan sa may ilog. Inakala kong may tumawid sa ilog at iniwan ang sapatos sa pampang. Wala akong nakitang tao ron kaya iniuwi ko ang sapatos. Ang totoo, nawawala si Vanessa. Hindi namin alam kung nasan siya. Dumating siya sa bahay namin mula sa Maynila pero kinabukasan, wala na. Di na namin siya nakita. Hayaan mo at kapag may bagong mukha akong nakita sa paligid ay sasabihin ko agad sa'yo. Lalo na at mukhang importante sa'yo ang babaeng yon. Hindi naman. Ang totoo niyan kasi, Lilia, ex-girlfriend ko si Vanessa. Matagal na kaming break. Ang gusto ko lang naman makabalik siya ng Maynila ng ligtas. Tatay Isko, ano nangyayari dito? Ba't napakaraming mga tao? Gilbert, mabutit dumating ka na. Tatay Isko, ano yun nasa kalsada? Natatakpan ng kumot. Gilbert, si Vanessa! Natagpuan siya ng ilang kalalakihan na palutang-lutang sa ilog at isa ng malamig na bangkay! Ano? Ama, ano nangyari sa kanya? Halika rito. Tatanggalin ko ang kumot na nakatakip sa katawan ni Vanessa. Tingnan mo siya at ikaw ang magsabi kung ano ang pumatay sa kanya o paano siya pinatay. Isko! Wakwak ang
dibdib niya parang hinalukay ng kanyang laman loob. Sinong may gawa yan? Tatay Isko! Lahat kami ay naniniwalang kagagawan niya ng aswang. Pero alam ko na hindi ka pa rin naniniwala, Gilbert. Nakita ko sapatos ni Vanessa. Saan? Doon ho. Sa kubo ni Lilia. Ayaw kitang pangunahan, pero isipin mo kung bakit nandun ang sapatos ni Vanessa. Sabi ni Lilia, nakita niya ang sapatos sa pangpang ng ilog. Iniwi lang niya. At yun ang pinaniniwalaan mo. Paano mo ngayon ipaliliwanag sa pamilya ni Vanessa ang nangyari sa kanya? Teka, Tatay Isko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Naguguluhan talaga ako. Kuya Gilbert, ba't ka tumawag? Arman, may masamang palitay. Huh? Patay na si Vanessa. Ano? Ano nangyari, kuya? Nakita siya naman taga rito na lumulutang sa ilog. Patay! Wakwak ang dibdib niya at wala ng puso niya. Arman, ipaalam mo sa mga magulang niya. Ha? Ano? Bakit ako? Ikaw na lang, kuya. Hindi ko alam ang isasagot sa kanila pag nagtanong sila. O sige. Ako na lang tatawag sa parents niya. Sila na lang ang bahala mag-uwi ng bangkay ni Vanessa dyan sa Maynila. Ang saklap naman ang nangyari kay Vanessa. Dapat hindi na lang siya nagpunta dyan eh. Dapat hindi mo sa kanya ibinigay ang address dito. Ayan tuloy. So, kasalanan ko? Bakit hindi ba? Aba, malay ko sa inyo. Magandang loob lang naman ako eh. Akalain ko ba naman mapapahamak siya dyan? Ano na lang ang sasabihin ko sa mga magulang ni Vanessa kapag nalaman na nangyari sa kanya? Ay, Diyos ko, bahala na. Pinapauwi ko na kasi siya eh. Hindi pa umuwi kaagad. Eh, nasan yung bangkay niya? Naroon sa punerarya. Bahala na ang mga magulang niya kung ipapa-autopsy nila. Pero lahat ng mga taga rito, isa lang ang sinasabi nila. Ano raw? Na si Vanessa daw, pinatay ng aswang. Ano? Teka, kanina pa umaalulong ang mga aso, Tatay Isko. Parang hindi sila mapakali. Ano ba nangyayari sa kanila? Maraming ibig sabihin ng pag-alulong ng mga aso, Gilbert. Pwedeng babala yon ng isang paparating na kalamidad. Pwedeng babala ng kamatayan. At pwede ring may nararamdaman silang kakaiba sa paligid. Kagaya ng aswang. Aswang na naman. Tatay Isko, ano ba naman? Ilang ulit ko lang naririnig sa inyo ang aswang na yan. Tapos sa huli, madadamay na naman si Lilia. Tapos sasabihin yung siya ang aswang. Aba, di niyo ba iniisip, Tatay Isko? Nananahimik yung tao sa kubo niya. Ay, hindi kita pinipilit na maniwala, Gilbert. Pero walang masama na magkaroon kahit konting paniniwala para makapag-ingat. Tanggapin mo to. Teka, ano po to? Isa tong binindisyon ng krusipihong tanso na patulis ang dulo at pwedeng gawing panaksak sa aswang para gapiin ito. Eh, ano naman pong gagawin ko dyan? Wala naman po akong kilalang aswang. Alam ko na ho ang iniisip nyo. Gusto nyong daling ko yan kapag pupuntahan ko si Lilia. Tatay Isko naman. Hindi nga po aswang si Lilia. Mabuti na ang nag-iingat, Gilbert. Inaalala ko lang ang kaligtasan mo. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko, Tatay Isko. Kaya ko po.
Lilia? Lilia? Nandiyan ka ba sa loob? Lilia? Wala. Nasaan kaya si Lilia? Teka, makapasok na nga sa loob ng kubo niya. Aba? Wala nga siya. Saan kaya siya nagpunta? Uy, ano yung nasa maliit na mesa sa kusina niya? Teka, malapitan niya. Yak! Ano to? Mga sariwang laman loob. Lamang loob ng ano ba to? Nandito ka pala, Gilbert. Uy, Lilia! Nagulat ako sa'yo. Nandiyan ka pala. Saan ka galing? Lilia, bakit maraming dugo sa damit mo? Nagkatay kasi ako ng kambing. Nagkalat ang dugo sa damit ko. Ayan oh, nagkalat nga sa mesa yung mga lamang loob. Gusto mo bang tikman? Ha? Ano sabi mo? Yung lamang loob ng kambing, baka gusto mong tikman. Masarap yan. Tingnan mo, kukuha ko. Oh, Teka. ito. Uy, Lilia, yung ginagawa mo? Hilaw pa yan! Bakit kinakain mo na? Lilia! Mas masarap kapag hilaw, Gilbert. Mas malasa. Mas malinamnam. Kung ganun, totoo ang sinasabi nila. Aswang ka nga ba, Lilia? Oo, Gilbert. Aswang nga ako. At ako rin ang pumatay sa babaeng hinahanap mo. Yung may-ari ng sapatos na yon. Ano? Ikaw nga? Bakit mo ginawa yun, Lilia? Paano ka naging ganyan? Hindi na importante yon, Gilbert. Ang tanong, gugustuhin mo pa rin ba ako ngayong nalaman mong isa akong aswang? Lilia, di mo naiintindihan eh. Mahal kita, Lilia eh. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo kahit nalaman kong aswang ka. Salamat, Gilbert. Pinasaya mo ang puso ko. Pero hayaan mong ikwento ko sa'yo kung paano ko pinatay ang babaeng hinahanap mo. Uulitin ko sa'yo ha. Akin lang si Gilbert. Akin lang siya. Kung ganun, wala nang dahilan para paalisin pa kita rito. Kakainin na lang kita. Ano ka, aswang? Kala mo ba matatakot ako sa'yo, ha? Anong nangyayari sa'yo? Nagbabalit ka ng anyo! Aswang ka! Aswang ka! Ibigyan kita ng pagkakataong makatakas. Pero paghihirapan mo, hubalin mo ang sapatos mo at tumakbo ka patungo sa iyong kaligtasan. Dahil kung hindi, ikaw ang magiging hapunan ko! Hubalin mo ang sapatos mo o sasakmalin na kita ngayon! Eto na! Bumalik ko na yung sapatos! Ayan na! Eto na! Wala na! Ngayon, tumakbo ka na! Takbo! Kailangan hindi niya ako maabutan. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nandyan na ako! Kapisado kong bawat sulok ng lugar na to. Hindi mo ako mapagtataguan! Dito sa damuhan. Magtatago ko dito sa damuhan. Sana hindi niyo ako makita. Amoy kita! Nandito ka lang sa malapit! Tulungan niyo ako. Ayoko po mamatay. Tulungan niyo ako. Huli ka! Hindi ka na makakatakas sa akin! Bakit? Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Lilia, nandito na ako gaya na napag-usapan natin. Napupunta ako rito ngayong araw ng mga puso. Sabi mo, magiging masaya ako sa araw na to dahil ibibigay ko sa iyong puso ko. Masaya ako sa iyong pagdating, Gilbert.
Masayang-masaya ako na makuha ang puso mo. Ibig sabihin yan sinasagot mo na ako? Tayo na magiging girlfriend data? Nakakatuwa ka, Gilbert. Hindi ko alam kung inosente ka o talagang nabaliw ka sa kagandahan ko. Anong ibig mo sabihin, Lilia? Malinaw ang gusto ko, Gilbert. Ibibigay mo sa akin ang puso mo. Literal. Dahil gusto kong tikman ang puso ng isang lalaking hangal na kagaya mo. Ha? Kukunin ko ang puso mo. Hindi para gawin kitang nobyo, kundi para gawin kong isang masarap na hapunan. Wag, hindi maaari! Hindi ako papayag, Lilia! Wala ka nang magagawa, Gilbert. Nasa teritoryo kita. Ano nangyayari sa'yo, Lilia? Nagbabago ang anyo mo! Humahaba ang mga kuko mo! Mahaba at matutulis sa kuko! Makikita mo na ngayon ang tunay na anyo ng isang aswang, Gilbert. Pero baliwala na rin yun. Dahil kakainin na kita ngayon. Sayang, hindi ka na makakauwi pa. Huwag ka lalapit! Hindi ako mapahig na kainin mo ang puso ko! Dilin lang mo ako, Lilia! Akala ko papayag ka maging girlfriend ko ngayon! Sa akin ang puso mo! Ngayon, ang dibdib mo naman para makuha mo ng puso mo, Gilbert! Ito na ang inahasam ko. Ang masarap na handa sa araw ng mga puso. Ang puso ng lalaking na humaling sa ganda ng isang aswang. Napakasarap ng puso mo, Gilbert! Gilbert! Tatay Sko! Ayun si Gilbert! Wakwak ang dibdib niya! Patay na siya, Tatay Sko! Anong ginagawa niyo rito? Tatapusin namin ang kasamaan mo! Aswang! Ang binindisyon ng kusipiyong tanso na ito ang magwawakas sa kasamaan mo! Ha? Ilayo niyo sa akin yan! Ilayo niyo sa akin yan! Akin na ang kusipiyo! Tatay Sko! Ako na ang papatay sa aswang na yan! Ito! Ito ang isang saksak sa dibdib mo, aswang! Isa pa! At isa pa! Para sa asawa ko na pinatay mo! At isa pa! Para sa kaibigan ko si Gilbert! Gilbert! Umapoy ang aswang! Nasusunog ang aswang! Tulungan mo ang atin ang bangkay ni Gilbert! Kailangan makalabas tayo dito bago matubok ang kubo ng aswang! Bilisan mo, Kenneth. Kahit patay na si Gilbert, kailangan mailabas din natin siya sa kubo. Ako nang bubuhat, Tatay Sko. Mauna ka na lumabas ng kubo. Kaya ko na to. Bilisan mo, Kenneth. Patay na ang aswang. Nagtagumpay tayo. Kung nakinig lang sana sa akin si Gilbert, hindi niya sasapitin ang ganong kalagim na kamatayan. Wala na tayong magagawa, Tatay Sko. Nahuli tayo ng dating. Hindi natin nailigtas ang kaibigan ko, pero sa isang banda, masaya ako na nabigyan ko ng katarungan ang nangyari sa kanya. Pati na rin ang sinapit ng asawa at anak ko.
napatay natin ang huling lahi ng aswang. Sana nga ay huling lahi na siya. Para wala nang sumunod pang aswang na maghahasik ng takot at nakakakilabot na kamatayan sa ating lugar.